Ginoong Wow, naghihintay na sa inyo ang ikalawang binata. Salamat sa inyong pagsisikap. Mga walang utak na bagay, naglalakas loob na humadlang sa ating Ginoong Po sa Beijing. Daan ni Ginoong Wow, pasensya na, hindi ko sinasadya. Maaari ka bang bumangon? Oo. Hindi kailangan ng pamilyang Wow ng ganitong walang galang na tao. Oo, Ginoong Wow. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako. Hindi na po ako magtatangkang muli, Boss Wow. Kuya, hello. Saan ka na ba? Sa pagkakataong ito, marami akong magagandang babae na dala para sa iyo. Siguradong may magugustuhan ka sa kanila. Magpalat ka na ng damit. Paalisin mo na silang lahat. Huwag naman, kuya, ang lola natin ay palaging nagrereklamo dahil hindi ka daw lumalapit sa mga babae, ni hindi pa nga niya nakita ang itsura ng manugang na babae. Mas mabuti na rin yun kaysa sa maraming babae kang kasama. Basta ang pamilya natin ay sinumpa na ng angkan. Sa buhay na ito, hindi na maaaring magkaroon ng supling. Bakit hindi na lang mag-enjoy sa oras? Ay, hindi mo ba naisip na makahanap ng babae para makipaglaro? Hindi biro ang pag-ibig. Dumating na si Gu Chen. Ay, kuya, may kailangan akong gawin, kailangan ko nang umalis. Tigilan mo na ang mga walang kwentang kalokohan mo. TSS, nakakasawa. Hu Xiao, ikaw at ang kuya mo, kahit na, kambal kayo, ang pag-uugali nyo ay magkaiba talaga. Ang lakas ng kanyang aura, wala kaming magawang makapagsalita. Tingnan mo yung konting tapang mo. Halika, halika. Hindi ba si Gu Chen yan? Nandito para sa'yo. Anong klaseng tingin yan? Mukhang seryoso na ang playboy. Ah, paano naman kaya? Era, uminom tayo. Ay, patawad. Gu Chen. Gu Chen, bakit ka nandito para hanapin ako? Paano mo naisip na ibigay mo ako sa akin? Ayu. Gusto kong humiram ng 20,000. Sige lang. May 50,000 sa card na ito. Isang bote, 1,000. Inom ka. Ayaw ko na ng perang ito. Pasensya na. Nabahala kita. Ay. Sa teritoryo ni Ho, gusto mong dumaan ka. Gusto mong umalis ka. Kailangan mong uminom ng alak na ito ngayon. Hindi. Uminom ka. Uminom ka ng baso na ito. Ayos na. Ayaw ko na. Bihira lang na may gana ang kapatid ko. Samahan silang mag-enjoy. Halika, magpatuloy sa pag-inom. Huwag. Si Wow sa'yo. Anong klaseng babae ba ang gusto mo? Ang tipo ng babaeng gusto mo? Ako. May lunal sa ilong. Ang tipo ng babaeng nagugustuhan ko agad sa unang kita. Tulungan mo ako. Sobrang sakit ng pakiramdam ko. Wow sa'yo.
Nasaan ang lunas? Hindi ko alam. Wow sa'yo. Maghiwalay na tayo. Babae ka ng kapatid ko. Mabuti na rin ang paghihiwalay, pero ngayong gabi, tutulungan kita. Wow sa'yo. Tingnan mong mabuti, hindi ako si wow sa'yo. Gagawin kitang komportable, sandali. Huwag mag-alala, sigurado akong hindi ka mabubuntis. Binabati kita, buntis ka na pala ng 8 linggo at triples pa. Huwag kang mag-alala, hindi ka magbubuntis kung wala akong anak. Maganda ang kalidad ng tamed ko. Kung maganda nga ang kalidad ng mga apo ko, hindi sana ako mag-iisa sa anak, wala na. Hindi kaya. Ang sumpa ng pamilya na iyon, totoo nga. Hindi ka ba bulag? Pasensya na, pasensya na. Bunchiniyo. Hindi. Ano ang pinapatakbo niya? Akala ko, ang pamilya namin, ang Go, ay nag-iisa sa loob ng 10 henerasyon. Binuksan ng langit ang mga mata, binigyan tayo ng langit ng kambal para sa pamilyang Go. Pero kayong magkapatid, hanggang ngayon, hindi pa ako nabigyan ng apo. Lola, uminom ka ng tsaa. Kailan ba ako makakainom ng tsaa mula sa manugang ko? Lola, huwag ka nang mag-isip. Sabi ng doktor, wala tayong problema sa aming katawan. Hindi ito dahilan para hindi magkaanak. Siguradong ito ay 100 taong sumpa. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo. Bumukas ang mga mata ng langit. Bigyan mo kami ng 3 sanggol mula sa pamilyang Wow. Anong 3 sanggol? Nabuntis ng 8 linggo. Ang nag-test para sa 3 sanggol ay Gu Chen Chen. Paano ito posible? Sabihin mo sa akin ang pangalan mo, Chen Chen. Gu Chen Chen. Kuya, si Gu Chen Chen ay buntis. Bakit ka excited? Kilala mo ba siya? Nakita ko na. Bastos na bata, nagtago ka ng ganitong malaking sorpresa. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Kailan mo dadalhin pabalik ang aking apo? Hindi siya apo mo, Lola. Siya ba ay girlfriend mo? Oo, pero ano ba ang problema ng batang ito? Sutil na bata. Kahit anong gawin mo sa labas, ay wala namang problema. Ngunit ang mga sufling ng pamilya mo, ay hindi dapat mawala. Kung hindi ka makahanap ng manugang, huwag ka nang bumalik. Hindi po, Lola. At saka ikaw. Huwag kang palaging nakasimangot, baka matakot ang apo kong babae. Ang babaeng malaya ang asal na iyan, hindi karapat-dapat sa pagpapahalaga ng pamilya Wow. Huwag. Ganun mo ba kamahal, ang mga bagay na binigay niya sa iyo? Salamat sa tulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Babayaran ko ang utang ko sa iyo. Tungkol sa nangyari kagabi, ito ay isang aksidente. Hindi na kita guguluhin. Maghiwalay na tayo. Talagang magaling ka sa laro ng pang-aakit. Ang babaeng ito. Totoo ba na kasing dali lang ng hitsura? Ganun lang ka simple. Ang hayop na si Gu Chen Chen, buntis sa anak ng ibang lalaki.
Gu Chengchen, lumapit ka. Ang hayop na babae, tatakas pa. Anak, patawad. Hindi ko hahayaang malaman ng baliw na yon, ang inyong pag-iral. Pag nakabalik na si mama sa bahay, magpapalam na ako sa inyo. Anong sigaw yan? Nangaakit ka ba? Sira ulo ka. Gusto mo ba akong patayin? Sinasakop ninyo. Ang bahay ko, ayos lang. Bakit pati ang mga kadena ay kailangan palitan? Ang bahay mo, PWE. Matagal nang inilipat ng nanay mo ang bahay. Ipinasa na sa akin. Ngayon, akin na ito. Siyempre ito ay iniwan ng lolo. Hindi gagawin niyon ng nanay ko. Ay nako, ingay-ingay. Anong ingay-ingay? Tumingin ka ng mabuti. Ito ang iyong nanay ng maikling buhay. Pirma na inupit ng kamay. Nangyari ito habang wala ang aking ina, panggugulang at pangingikil. Hindi maaring maging balido ang kontratang ito. Nakasulat ng malinaw sa puti at itim. Gusto mo pang umatras? Sige. 2 milyon ang kapalit. Sa akin na ang bahay na ito. Bakit ko naman kayo kakausapin? Kung ayaw talaga ninyong umalis, magpapakita na lang ako ng pulis. Array, ikaw na walang utang na loob. Ngayon marunong ka nang tumawag sa pulis. Pumasok ka rito. Babaeng walang hiya. Susumbatan kita ngayon para sa iyong ina. Tuturuan kita ng leksyon, para malaman mo kung ano ang paggalang sa magulang. Kayo, samantalahin ninyo ang pagkawala ng malay ng nanay ko, para mangikip. Wala akong mga kamag-anak na tulad ninyo. Babaeng walang hiya, ang galing mo namang magsalita ngayon ah. Nako, ngayon lang. Hindi kita mapapatawad. Nako. Ang batang ito, ang ganda-ganda, kung sakaling mapuruhan ang mukha niya. Hindi na siya magkakahalaga ng mataas. Ah, ibig mong sabihin. Oo nga, oo nga, oo nga. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Anong gagawin? Bitawan ninyo ako. Ano ba yan? Sasabihin ko sa inyo ah, ang kapitbahay natin si Mang Leo ay binata pa rin. Ang nanay mo naman ay wala ng ilang araw, na matitira. Tita, ako ang bahala ngayon. Sumama ka na lang kay Boss Leo sa buhay. Sa hinaharap, masarap ang buhay mo. Maging isang magandang may bahay ka. Tama yan. Generoso si Boss Leo. Itong mga regalo, para na rin sa kapatid ko. Ang pera para sa kasal. Imposible akong may kasal, sa lalaking yun na baliw. Huwag ninyong akalain na hindi ko alam, na malapit na siyang mag-50 taon. 4 na asawa na ang kanyang pinagmanupitan at pinatay. Hindi mo ako mapapasunod ngayon, kahit atali pa ninyo ako. Kailangan din kitang ibigay kay Boss Leo. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo ako. Buntis ako. Ikaw, maliit na cute. Kagaya ng walang hiya mong ina, talagang pareho lang kayo. Hindi pa nga kasal, pinagbubuntis mo pala ang tiyan mo, ang lanza mo naman. Sabi ninyo, kung malaman ni Boss Leo, na binigyan ninyo siya ng isang babaeng buntis, ano kaya ang gagawin niya sa inyo? Ngayong araw na ito, dadalhin kita sa ospital, para ipalaglag itong maliit na cute, ibigay din kay Boss Leo. Oo, kayong dalawa, mga cute, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, kayong dalawa, walang konsensyang cute na bata, bitawan mo ako. Iniisip mo pang may tutulong sa iyo, pangarap lang yan. Magandang araw po, ang taong iyong tinatawagan, ay hindi makontak sa ngayon. Halo. Ngayon na, agad. Hanapin mo sa akin, ang kinaroroonan ni Gu Chengchen. At pakisuyong hanapin mo rin, noong 2 buwan at kalahati, sino talaga ang lalaking kasama niya sa kama. Gu Chengchen, nang ahas kang pagtaksilan ako, patay ka sa akin. Mr. Wu. Sabi, ito ang CCTV footage ng gabing iyon sa bar, MS Go. Ito ay dahil sa kaibigan ni Ginoong Mower na naglagay ng droga. Nang huli, siya ay nalito at tumakbo palabas. At doon siya nabangga sa iyo. Narito ang pangunahing impormasyon tungkol sa Gina. Go. Pumunta siya kay Ginoong Mower upang makalakam ng pera para sa operasyon ng kanyang ina. Pagsusuri sa sarili, napilitan siya noong gabing iyon. Hindi.
Saklolo, saklolo. May sasaktan sa anak ko. Saklolo. Ibibigay kita kay Mr. Leo, para sa ikabubuti mo yun. Ayaw pa rin niyang tanggapin. Basta, isinigaw niya sa lahat. Sasabihin ko sa iyo, ipapalaglag ko ang anak mo, tapos ibebenta kita sa isang club, at marami ang makakasama mo. Naiintindihan mo ba? Lahat kayo, pumunta kayo para tulungan kami, na ipagtanggol ang aming karapatan. Yung kahabag-habag kong kapatid na babae, ngayon ay nasa ospital at hindi pa nagigising. Yung batang ligaw na ito ay tumakbo palayo, nakipagtalik ka sa isang lalaki, at nabuntis ka pa. Ay naku, kapatid. Ngayon, ako ang maglilinis ng iyong mga alalahanin. Karaniwan, tila mabait at masunurin ka. Hindi ko inasahan na magagawa mo ito. Oo nga. Iyon lang, ang mga dalaga ngayon ay talagang hindi marunong mag-ingat sa sarili. Hindi pa nga kasal, basta na lang nakikipagtalik sa iba. May mga dalaga, sa panlabas ay mukhang inosente, ngunit sa pribado ay iba ang ugali. Tingnan mo ito, mukhang. Sino ang cute na ito? Wala akong alam. Aking anak, hindi siya cute. Hindi siya cute. May tatay siya. Ikaw ang cute na ito. Lalaki na hinahanap, ano bang mabuti ang maaasahan? Baka naman, lalayuan ka nitong, napaka-cute na tao, ng kaunti. Hindi mangyayari yun. Wow sa'yo. Hindi ganyan si Wow sa'yo. Si Wow sa'yo. Si Wow sa'yo ay ikalawang anak ng pamilya Wow. Anong klaseng babae ang hindi niya mahahanap? Tulad mo, cute na cute, makakalapit pa siya kay Wow Xiao, at nagdadala pa ng anak ni Wow Xiao. Nangangarap ka lang sa liwanag ng araw. Anak, huwag mo nang palawigin ang usapan sa kanya. Bakit ka pa pupunta sa ospital ngayon? Tawagan mo ako. Nanganak siya at nagpalaglag. Si Boss Leo ay mag-aasawa pa rin. Pareho pa rin ang kasal. Opo, sasawayin natin siya. Huwag. Aray, naku, anak. Tumakas ang anak ko. Habulin natin agad. Hello, Bu Chen Chen. Hoy, AU, tulungan mo ako. Magandang araw, Ginoong Wow. Pumunta ka, iligtas ang may bahay. Oo. Mas mabilis pa. Bumalik ka ba sa balita, ha? Tingnan ko ang lalaking iyon. Hindi ba siya darating para iligtas ka, kung malaman ni Wow sa'yo? Hindi ka niya palalagpasin. Si Wow Xiao ay ang pinakasikat na playboy sa Beijing. Ikaw lang ang walang hiya, naabala sa pag-akyat, hindi ka lang niya tinitingnan bilang isang gamit lang ito para magsaya. Seryoso ka naman masyado, suntukin mo siya, suntukin mo hanggang sa makasama ang dinadala niya, hanggang sa sumunod siya. Musiyo, niligtas mo ba ako? Ang anak ko sa tiyan ay kanya. Darating siya ng sigurado. Kung dumating si Wow Xiao para iligtas ka, mangingisay ako mula sa tuktok ng gusaling ito, basta dumating lang siya. Kakainin ko ang lahat ng pintura ng dingding ng gusaling ito. Ang kuya ni Wow Xiao ay ang namamahala sa Wow Group. Ang pinakamakapangyarihan sa Shangjing, ang malamig na mukha ni Buddha. Sa bang klaseng babae na madaling makuha? Sa tingin mo ba hahayaan ka ng kuya niya na makapasok sa pintuan ng pamilyang Wow? Tigilan mo yang daldal mo. Sugod na. Anak. Anak ko. Nag-aalala ka naman pala, sa cute na baby mo sa tiyan. Mabuti naman. Ngayon, samahan mo ang cute na baby mo, papunta na sa impyerno. Huwag, tingnan ko kung sino ang may lakas na galawin ang asawa ng pamilyang Wow. Hayaan silang magbayad ng libo-libo pang beses para sa pinsala sa asawa. Oo. Naghihiganti ba siya para sa akin? Ang lamang niyang tao, siya na ba talaga si Woyu? Dati, bakit wala siyang ganitong pakiramdam ng puso na tumitibok? Nagkamali si Wu Chen Chen ng yakap sa lalaki. Bumaba ka mula sa kapatid ko.
Ikaw ay kapatid ni Wo Saiyu. Ang mga taong naroon noong gabing iyon. Bu Chen, bumaba ka na sa katawan ng kuya ko. Kuya, hindi ba siya naging pabigat sa iyo? Si Wo Saiyu ay isang baliw naman talaga, at nakagalit ko pa si Wo Sien. Hindi ko alam kung ano ang gagawin nilang dalawa sa akin. Hindi ako nakapagdulot ng abala. Inutusan ako ni Lola na iligtas ka, pero mukhang nagkamali siya ng tao. Parang ayaw niya akong pagtripan. Binibining Gu, kailangan ko bang ihatid ka sa ospital? Kuya, hindi ito angko. Si Gu Chen ay girlfriend ko. Paano ko naman kayang abalahin ka, di ba? Sabihin mo sa akin, noong gabi sa bar, saan ka pumunta? Saan ako pumunta? Hindi mo ba alam? Bakit parang hindi siya alam ang nangyari noong gabing iyon? Pero malinaw na. Noong gabing iyon. Ayos lang, natutunan mo nang magtago. Gu Chen. Kailangan mo lang sabihin sa akin, kaninong anak ang dinadala mo? Anak ba to ng alin sa mga kapatid ko? Hindi kita sisisihin. Ano ba ang mga pinagsasabi mo? Noong gabing iyon, wala akong pinuntahan. Akala mo ba maniniwala ako sa iyo, nung gabing iyon? Kung hindi ako bumalik sa mansyon para hanapin ang kuya ko, akala mo ba magkakaroon ka ng pagkakataon na makipaglandian sa ibang lalaki? Mansyon. Nandoon si Wo Sien sa mansyon noong gabing iyon. Sino ba talaga ang kasama mo noong gabing iyon? Ginoong Wo. Ginoo, siya. Hayaan siyang makipag-ayos kay AU. Mas mabuti na rin. Nasaan ang lunas? Hindi ko alam. Wo Sien. Maghiwalay na tayo. Ipapaalam ko lang, kukunin ko na ang kumpanya ng ginang na Musi. Maghiwalay na tayo. Hanggang dito na lang. Ito ang debit card na ibinigay mo sa akin. Ibinabalik ko sa'yo. Wala na akong utang sa'yo. Bu Chen, hindi kita palalampasin. Wala na ako. Sa tingin mo, sino ka ba? Wo Sien. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali pa ng pagkilala sa tao. Ihahatid kita sa ospital. Kaya mo bang tumayo? Ang bait-bait niya sa akin. Para bang tinuturing niya akong kasintahan ng nakababata niyang kapatid. Mr. Wu. Ngayon pa ba natin ito aaralin? Masyado bang maaga? Sabi sa libro, hindi lang ang bata. Pati ang nanay ng bata ay kailangan ng magandang pangangalaga. Magandang umaga po, bilang Bu, ang tinatawag na kasintahan ng pangalawang binata. Sistema ng pangangalaga. Naghiwalay na sila. Siya lang ang magiging asawa ko. Humanap ng pinakamahusay na pangkat ng mga nurse. Alagaan ninyo ng mabuti ang aking asawa at ang aking biyenan. Opo. Ang aking asawa ay nasa kumpanya ngayon at part-time lang ang trabaho niya habang nag-aaral. Hindi pa siya regular. Bibigyan ko siya ng pinakamadaling trabaho. Regular na pagiging empleyado. Kakatapos mo lang pong mga siwa sa kumpanya. At ganito na lang po ang pagpabor ninyo sa asawa ninyo. Natatakot po ako na magdulot ito ng sama ng loob ng ibang empleyado. Ang aking asawa ay hindi dapat pagchismisan ng iba. Lumabas. Oo. Kakatapos ko lang makipaghiwalay kay Wo Saiyu, at natanggap ko ang kontrata para sa regular na trabaho. Ito ba ay isang uri ng kompensasyon para sa akin? Sekretaryo ng Pangulo, 200,000 sa isang buwan. Ganito, makakapag-ipon na ako agad para sa operasyon ng aking ina.
Kahit part-time lang dito sa kumpanya, may tsansa pa rin maging regular. Tapos sasabihin pang hindi dahil sa katawan, kung hindi lang siya makapalang mukha, at nakipagtalik kay Mr. Wow. Saan kaya niya makukuha ang ganitong oportunidad? Hiwalay na kami ni Wo sa'yo. Pwede ba, huwag na kayong manayro pa sa akin. Ang cute, pero ang plastic naman. Nakakatawa. Dalhin mo ang mainit na kape sa opisina ng CEO. Kung may matapan man lang, ibabawas ko sa sahod mo ang kalahati ng sahod mo sa loob ng 2 linggo. Si Jose yan ba yun? Ginoong Wo, narito na ang kape na hiniling nyo. Gu Chen. Bakit ikaw? Sino ang gusto mong maging? Nabuhos ang kape. Linisin mo ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Paano? Buntis na ako ngayon. At nagmamalinis ka pa rin. Go sa'yo. Hiwalay na tayo. Sino ang nagpahintulot sa iyong makipaghiwalay sa akin? Bibigyan kita ng pera. Ipapalaglag mo ang bata. Wala kang karapatan. Ipapalaglag mo ang anak ko. Kung ayaw mo, mamatay kasama ng mga iyon. Subukan mo. Go sa'yo. Hiwalay na tayo. Nakiusap ako sa'yo. Nakiusap ako sa'yo na pakawalan mo ako. Nakiusap ako sa'yo na pakawalan mo ako. Sabi ko na. Ayaw ko, na may ibang humahawak sa mga bagay ko. Days. Huwag kang magalit. Lumabas ka. Masarap ang kape mo. Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Nandito ako. Halika. Hintayin mo ako sandali. Buntis ang ginang, madaling masaktan. Kaya't naghanda kami ng maraming gamot. Kaya pala may mahal na siya. Sa katunayan, paano ako magiging karapat-dapat sa kanya? Nakakainis. Ano ba ang nawawala sa akin? Bakit ako nalulumbay? Halika. Huwag na. Hindi ko na kailangan ng gamot. Hi. Ako kaya'y masyadong nagmadali. Nasindak ko ba siya? Sa susunod, ikaw ha. Dito ka na lang uupo. Mr. President, kung may kailangan pa kayo, dapat mong agad na tugunan. Naiintindihan mo na ba? Opo, alam ko na. Matagal nang malinis ang buhay ni Mr. Wow. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang magkaroon ng anumang damdaming hindi nararapat kay Mr. Wow. Ang nauna, na nagnais, ang babaeng umakyat sa kama ni Mr. Wow, ay tinanggal na sa upper capital. Oo. At saka, dalhin mo ang mga bagay na ito, kay Young Master Wow. Kung hindi mo mapapasaya si Young Master Wow, hindi mo rin matatanggap ang sahod mo. Saan na ang tao? Si Gu Chen ay umalis para maghatid ng bagay sa ikalawang ginata. Aking tao yan. Walang sino man ang may karapatang kumilos sa kanya. Ganitong mga bagay. Ayaw kong maulit pa. Oo. Alam ko na. Ang lakas ng ulan. Iniisip na naman ni Wo sa iyo kung anong bagong pananakot ang gagawin sa akin. Hindi pa ba sapat ang mga pang-iinsulto niya sa akin nitong mga nakaraang araw? Hindi pa ba? Mr. Wow, magiging posible kayang makalutang sa stock market ang Jiangsu. Salamat sa inyong tulong, Mr. Wow. Maghahanda po ako ng salo-salo sa Jiangsu Hotel sa susunod na araw para sa pagdiriwang ng tagumpay. Sana po ay makapunta kayo, Mr. Wow. Tayo'y mag-inuman. Tara po, Mr. Wow. Magtataas po ako ng isang baso para sa inyo. Halika, pakiusap. Ginoong Wow. Ito po ang hiniling ninyo. Ngayon tapos na. Wow sa'yo. Muli na namang makakahanap ng dahilan para sa pang-iinsulto sa akin. Mga kaibigan, pasensya na. May mga personal akong bagay na dapat asikasuhin. Paulang muna. Walang anuman, magpatuloy ka lang. Sige na. Pasensya na.
Nandito ako para kay OCU. Una, patuyuin mo muna ang buhok mo. Sige. Bakit mo kaya niloko si Gu Chenchen? Para makuha siya. Isang mahirap na estudyante lang naman siya. Bakit naman siya makakasama mo? Gusto ko lang siyang saktan at sirain ang buhay niya. Ang cute-cute niya, di ba? Naglakas loob na makipagtalo sa iyong hipag. Pasensya na. Asawa, alam kong nagkamali ako. Mabuti na lang at alam mong nagkamali ka, kaya't dapat kang parusahan. Mamaya darating si Gu Chenchen. Umiyak ka ng maganda. Chenchen, sana narinig mo ng maayos. Sa mga taong hindi tapat sa kanilang relasyon, anong kaibahan nila sa basura? Pulang Lotes. Ako. Hindi ako nagkakamali. Yung tao noong gabing iyon. Kaya ngayon lang naisip, yung sinasabi mong ginang. Ang aking ginang. Ikaw lamang. Ginoong Wu, sa totoo lang, nung araw na iyon, hindi kami naghiwalay ni Wu sa'yo. Kaya, ako rin ay maaaring. Hindi ka naman sinasadya, paano ka magiging katulad niya? Hindi ba pareho? Siyempre hindi pareho, naiintindihan kita ng lubos. Hindi ba't ikaw ang kabataan ng Beijing? Bakit kaya mong linlangin ang puso ng tao? Si Wu Xiyu ay nagsasaya, si Chenchen naman ay hindi pwedeng mag-idol. Buntis pa ako. Ngayong gabi, ano ang gusto mong gawin ko? Gamit ang ibinigay mo sa akin, wala itong problema. Net weight, 60 mililitro. Nandito ako. Huwag kang matakot. Gu Chenchen, nasaan ka? Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa niya? Saan ka nagmula at may ganitong lakas? Naglakas loob ka pang mangagaw sa akin. Si Wu sa'yo. Chenchen, hindi kita pinipilit na pumili. Sinubukan mo na ang mas mabuti. Bakit ka pa babalik para mangangalakal? At saka, mayroon ka na, ating anak. Mas marami akong kayang ibigay kaysa sa kanya. Paano mo nasabi ang ganitong bagay? Maliwanag na mukhang, hindi mapaglapit na anak ng Buddha. Paano siya makakapagsalita ng ganitong mga salitang walang galang? Tumahimik ka. Naniniwala ka ba na ipapakuha ko sa kapatid ko, na bunutin ang dila mo? Sige lang, maaari mong subukan. Sige na. Wala nang anuman, terror na. Ayos. Gising na. May almusal sa mesa. Salamat. Kahapon ng gabi. Ginoong Wu, may kailangan pa kaming gawin. Uuna na kami. Ang balangkas ng tulong ay ipapadala ko sa iyo mamaya. Hahanap ako ng tao para ipadala ito sa iyo. Hindi siya katulad ni Wu sa iyo, na nag-aalala na hindi ko ito maipapakita ng maayos. Tama lang nasa harap ng mga direktor ng kumpanya. Hindi pa na-off ang mikropono. Nasa pagbubuntis ka ngayon, kaya kailangan mong magpahinga. Si AU ay nakalock sa katabing kwarto. Huwag magmadali na lumabas. Pagkatapos kumain ng almusal, maging maayos ka at hintayin mo ako sa kwarto. Pumunta ako sa isang board dinner. Gu Chenchen, pumili dahil sa iyo. Hindi sana ako pinalayas ni Siyu. Bakit palagi kang nandyan? Para sirain ang mga plano ko. Kung sinira ko ang mukha mo, tiyak na magiging disgusted si Siyu sa iyo. Nakalimutan mo bang may dala? Ginang, Gu, sabi ni Jiwo, pakiusap, hintayin mo siya sandali, pagkatapos ay uwi kayo ng magkasama. Sige. Mag-ingat ka, Ginang, Gu. Tang Xiao-Xiao, ikaw na naman, Array. Pasensya na talaga. Kanina lang, nadulas lang ang kamay ko. Noong kayo pa ni Wu sa iyo at hinahamak mo ako, tinitiis ko lang. Ngayon ay gumagamit ka ng ganitong maruming paraan para labanan ako. Niloko mo si Saiyo. At ngayon ay may ibang bata ka na. Ako ay naglilinis lamang para sa kanya, sa mga bagay na ito.
Huwag mong isipin na masasaktan mo ang aking anak. Isang cute na bata lang naman. Kailangan ba talagang kabahan ng ganyan? Ikaw ang kusang lumapit. Ang sakit ng paa ko. Masakit ba? Masakit din sa akin. Nung binuhusan mo ako ng sulfuric acid, dapat mo lang inisip ang ganito. Chen, nagkamali ako. Sobrang sakit ng binti ko. Tulungan mo akong bumangon. Good Chen. Alam mo ba na siya ay modelo? Papasok siya sa industriya ng libangan. Para kumita para sa akin. Maglakas loob ka bang sakta ng paa niya? Tapos ako. Nang inaasal niya ako noon. Nasaan ka? Ikaw ay isa lamang. Daruan ko. Anong karapatan mong tanungin ako? Siyo. Huwag mo siyang sisihin si Chen. Ako ang may kasalanan sa kanya. Gusto ko lang siyang tulungan, na mapapalaglag ang bata. Hindi ko inaasahan, na sa lalaking kasama niya noong gabing iyon, ay labis siyang umiibig, at ayaw niyang palaglag ang bata. Anong sinabi mo? Pasensya na, sobrang mahal kita. Hindi ko sinasadya, na masaktan si Chen. Matulog lang sa lalaking iyon, kailangan ng magkaanak. Good Chen, huling tanong ko na sa'yo. Nung gabing iyon, sino ba talaga ang lalaking iyon? Kambal sila. Hindi ko hahayaang malaman ng baliw na ito, na kay Mr. Wong yon, ako. Hindi ko alam. Sige. Matigas pa rin ang bibig mo, umalis ka na. Kunin mo, ang lahat ng lalaki, na naroon noong gabing iyon. Sabihin mo sa akin, kung sino ang lalaking yun noong gabing iyon, sino ba talaga? Siya. Hindi. Ginoong Wow. Alam nating lahat, siya ang iyong babae. Paano namin siya matatapakan? O siya pa rin. Hi. Wow Xiao. Imposible na ako iyon. Mahilig lang talaga ako sa mga eksena. Alam mo naman, wala akong interes sa mga babae. Siya pa rin ba? Sige. Hindi siya nagsasalita. Sino sa inyo? Ang kusang magpapakilala. Pinapangako ko na hindi ko kayo parurusahan. Sabihin niyo sa akin, sino ba talaga yang lalaking yan? Hindi ko sasabihin sa'yo. Dito sa Shanjing, bukod sa kuya ko, sino pa kaya ang may kayamanan at kapangyarihan na higit pa sa akin? Du Chen. Bago pa ako, mawalan ng pasensya sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba ang maganda sa kanya? Nasulit na tulungan mo siya ng ganoon. Mas magaling siya sa'yo sa lahat ng bagay. Hindi niya ako aapihin. Hindi niya ako lalaitin. At lalong hindi niya hahayaan ang mga kapatid niya na pahirapan ako. Mukhang hindi mo pa rin nakikita ang iyong tunay na kalagayan. Tulad ng iyo, isang mahirap na estudyanteng inaasahang alagaan. Maaari akong maglaro sa iyo, Ting. Isang karangalan ito para sa iyo. Wong sa iyo. Ang cute mo naman. Ang iyong maliit na kasintahan ay talagang matyaga. Kaya ipapakita ko sa iyo ang manggahas na makipagtalo sa pamilya mo. Kaya ipapakita ko sa kanya, maglakas loob kayo. Makaharap ang mga Wow, Du Chen. Wala ka na rin kainis-linisan. Kaya sa pagkakataong ito, hahayaan ko na ang mga kapatid ko na maging bastos sa iyo, Wow sa iyo. Bakit mo ba gustong-gustong gawin ang ganitong uri ng kalokohan? Masaya ka bang pagmasdan ng pang-aapi sa akin? Masaya ka ba? Ano, laruan? Dapat nang na maging handa ang laruan sa anumang mangyari. Du Chen. Binigyan na kita ng pagkakataon. Hanapin mo ako. Papalagpasin na kita, Boss Wu. May masamang balita. Si Miss Go ay kinuha ng ikalawang binata. Dinala siya sa private room. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na, I lock ng maayos ang pinto ng ikalawang binata. Na-lock na po, hindi ko rin alam. Sino ang nagpalabas sa kanya? Gu Chen. Ang dumi-dumi mo. Ayaw sa'yo ni Xiao Wong. Mas mabuti pang sumama ka sa akin.
Yung mga sumama kay Xiaowo ay may halaga sa Beijing. Pero talagang may market sila. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bundok, nilagyan ng berde si Ho Xiao. Hindi ka mamamatay dahil kay Ho Xiao. Dahil sa iyong mga biyaya, bitawan mo ako. Saan ka pa gustong tumakas? Ang saya-saya. Sigaw ka. SSSHHH. Gu Chen Chen. Siya ang kuya ko. Ang bobo nitong babae, hindi niya mapagkaiba ang kambal. Mahilig siyang magpalit-palit ng lalaki at mabuntis. Tayong dalawa na lang ang gagawa sa kanya. Paano kung pagsabayin natin siya? Uy, Gu Chen Chen, pabubuntisin natin siya. Ano sa tingin mo, mag-away na lang tayo ng gusto. Hi. Gu Chen Chen, saan na ba yung lalaking nagpabuntis sa iyo? Nasaan na siya? Hindi ba? Matapang ka naman noon, bakit ngayon ay nagiging duwag ka na? Pakalat siya dito. Anong ginagawa mo, bro? Dumating na ang kanyang lalaki. Ano, mayroon ka bang nais sabihin? Anong sinabi mo? Mga kaibigan. May mga bagay na kailangan ayusin. Sa hinaharap, sino mang mang-abala sa kanya, ay makakasama ko, si Woshan. Kuya, huwag kang magpaloko kay Gu Chen Chen. Itinuturing ka lang niya ako. Gusto niyang makapasok sa Wo family. Tama, Ginoong Wo. Hindi mo pa alam, di ba? Si Gu Chen Chen 2 buwan na ang nakalipas. Ay pinagsamantalahan sa bar. Hindi alam kung anong ligaya. Ang nakuha niya sa isang estranghero. At nagdadalang tao pa. Paano siya magiging karapat-dapat sa iyo? Nalaman kong ikaw ang naglagay sa akin ng droga noong gabing iyon. Tang Xiao Xiao. Ang dinadala ni Gu Chen Chen. Akin iyon. Ikaw ang kasama ko noong gabing iyon. Kuya, si Gu Chen Chen ay girlfriend ko. Dapat may, una at huli rin naman. Wow sa'yo. Naghiwalay na kami. Wala na kaming anumang ugnayan. Ayo. Ikaw ang unang bumaygo sa kanya. Kaya huwag mong sisihin siya kung pumili siya ng iba. Tara na. Ginang. Tang. Mukhang mahilig ka sa ilang mga maruming paraan. Waging, hayaan mong maranasan ni Ginang. Tang ng mabuti, ang kanyang mga maruming paraan. Oo. Ginoong Wow, talagang alam kong nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako, okay ba? Bitawan mo ako, bitawan. Wow sa'yo. Balang araw, ibabalik ko si Chen Chen. Bitawan mo ako. Ayo, si Chen Chen ay tao. Hindi siya isang premyo na maaaring ipagpalit. Mayroon siyang sariling mga iniisip. Kung hindi mo matutunang magpahalaga, hindi mo kailanman karapat-dapat na mahalin. Pagpahinga ka ng mabuti. Masakit ba? Tungkol kay Iyu, ako na ang bahala. Chen Chen, hindi ako si Iyu. Kung isang araw kailangan mong umalis, igagalang ko rin iyon. Hindi ako aalis sa iyo. Magpahinga ka muna. Mabagal ka lang. Mag-ingat ka. Hanap ka ng tao para bantayan si Iyu. Huwag siyang hayaan na tumakas. Oo. Galing kay Ginoong Wo, ang matandang ginang. Gusto ring ipabalik ka sa bahay kasama ang ginang. Hindi pa siya handa. Hintayin mo na lang. Oo. Gising na. Mayroon bang hindi ka komportable? Ano ang pinapanood mo? Isang paligsahan sa pagpipinta ng mga estudyante na inorganisa ng kumpanya. Si Ginang, buhay kapwa estudyante ng pangalawang binata, ngunit nagdesisyon siyang huminto sa pag-aaral upang kumita para sa gamot ng kanyang ina. Chen Chen, gusto mo bang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Ako. Alam ko.
Gumawa ka ng pahinga sa pag-aaral. Para sa gastos sa gamot ng iyong ina, naghahanap ka ng part-time na trabaho. Huwag kang mag-alala, tungkol sa iyong ina, ako na ang bahala, kailangan mo lang mag-focus sa pag-aaral. Pero hindi ko kayang mag-drawing. Ano ang balak nyo? Napaka-cute ng batang ito. Sayang naman kung hindi ito maglalaro. Kung ganito ang gagawin nyo, tatawag ako ng pulis. Huwag lumapit. Bitawan mo ako. Huwag akong hawakan. Huwag akong hawakan. Kung ganyan ang gagawin nyo, totoong tatawag ako ng pulis. Hello? Anong ginagawa mo, buwisit na bata? Huwag kang makialam. Kung kailangan talagang makialam, naghahanap ka ng gulo. Ginawa niya yun para iligtas ako. Hindi ko siya pwedeng masaktan. Kaya tinamaan ako. Anong nangyari pagkatapos? Ang kamay ng batang babae ay malubhang nabali. Hindi na siya makakapagbuhat ng mabigat. Sabi ng doktor, makakapagpinta pa ba siya? Kasing pinta pa rin. Ang kamay mo, hindi na talaga kaya hawakan ng isang bagay ng matagal. Siguradong marami kang pinagdaraanan. Ayos na. Chen. Magsasagawa ako ng responsibilidad sa iyo. Maging girlfriend kita. Senior, ang bagay na ito ay isang hindi inaasahang pangyayari. Wala itong kinalaman sa iyo. May kinalaman ito sa akin. Chen. Mahal kita. Kaya, kayo ay nagsama na kalaunan. Sabi ng lahat, malaking swerte ko na makasama si Wo sa iyo. Isang napakalaking pagpapala. Pero, tanging ako lamang ang nakakaalam kung ano ang nawala sa akin. Subukan mo. Kung talagang hindi na ako makakapagpinta, sige lang, magpagaling ka. Ngayon, napaka-advanced ng medisina. Tiyak na magagamot ito. Bakit ka ganyan kabait sa akin? Mayroon ba? Maaari magamit sa akin. Ako ay isang negosyante. Gumagawa ng pamumuhunan. Siyempre may inaasahang kapalit. Umaasa akong ikaw ay magiging mahusay na designer. Hintayin mong makapagtapos ka. Tulungan ang kumpanya sa mga kaugnay na negosyo. Hindi ka ba natatakot sa pagkabigo ng investment? Ang aking pananaw, may mga pagkakataong mali ba? HMM. Tapos na ang usapang seryoso. Kaya pag-usapan natin ang ibang bagay. Ano? Gus Chen. 28 na ako taon ngayon, noong huli sa hotel. Iyon ang aking unang beses. Sige na, alam ko na. Huwag na nating pag-usapan pa. Ayaw ni Chen na magkaroon ng responsibilidad sa akin, at hindi ko rin siya pinipilit. Nawala lang ang unang pagkakataon, at hindi na ako magkakagusto, sa kahit anong babae. Ano ang gusto mong gawin kong responsibilidad? Hindi naman talaga ganoon kitigas si Chen. Gusto ba niyang iwanan ako? Siyempre ako ang nawalan dito. Sabi ko na kaya kong panindigan ito. At hindi ko naman, pinilit kang panindigan ako. Sino bang gusto sa akin, di ba? Sige na, alam ko na. May pananagutan din ako sa iyo. Dok, kamusta na ang sitwasyon ng nanay ko? Ang kalagayan ng iyong ina ay medyo matatag. Kapag dumating na ang kidney donor, maaari nang ayusin ang operasyon. Nabayaran na ang bayad sa operasyon. Ang oras ng operasyon, ipapasa ko sa aking assistant upang makipag-ayos sa iyo. Sige. Napakabuti. Hahanapan ko ng caregiver, para alagaan ang tiyahin. Ikaw, mag-aral ka ng mabuti. Salamat sa iyo. Mo Sian. Kaya ba ako, dapat may gantimpala? Ano bang gusto mong gantimpala?
Kaya mo bang bigyan ako ng kasiyahan? Kailangan mo talagang magpanggap. Nakaayos na ang mga bagay sa paaralan. Bukas ay makakapagsimula ka na sa klase. Totoo ba? Ang bilis naman. Mamimiss kita. Go siyan. Hello. Hello. Aya. Kamusta ang pasok mo ngayon? Ayos lang. Marami akong bagong kaibigan. Kaya nga. Medyo nami-miss kita. Medyo nami-miss kita. Miss na rin kita. Gusto mo bang sunduin kita mamaya? Baka hindi ako makaalis mamaya. May meeting pa ako. Walang anuman. Mag-focus ka lang. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Sige. Kaya't mag-aral kang mabuti. Ginoong wow, saan po kayo pupunta? May meeting pa mamayang alas 7. Na ipagpaliban ng meeting. Kukunin ko ang misis ko pa uwi. Sasakyan ito ni Woshan. Hindi na ako sasama sa inyo pa uwi. Colin. Hindi ba sabi mo may meeting pa tayo? Bakit ka palihim na pumunta rito? Chen. Sumakay ka na muna sa sasakyan. Hindi ka man lang nag-text sa akin. Gusto ko kasing bigyan ka ng sorpresa. Bakit ka nagtatago? Nahihiya ka ba? Parang may kakaiba. Oy, kaklase. Pwede bang magtanong, lumabas na ba si Gu Chen? Kinuha na siya ng boyfriend niya. Oo nga. Hindi siya si Ian. Anong gagawin ko? Si Go sa iyo ay isang baliw. Sobrang bilis ni Ian. Medyo nahihirapan ako. Ayan, pwede bang buksan ng kaunti ang bintana? Sobrang lakas ng hangin. Baka magkasakit ako. Konting tiis pa. Malapit na tayo. Chen, bakit hindi mo sinasagot? Kalma ka, kalma. Huwag hayaan si Wo sa iyo. Mapansin ang kakaiba. Salamat, ayan. Ginoong Wow, nakuha ng ikalawang binata ang ating atensyon, at umalis gamit ang inyong sasakyan, pumunta sa paaralan ng Ginoo. Alam ko na. Nagpakilala siya bilang ako, at kinuha si Chen. Bigyan mo ako ng impormasyon, tungkol sa sasakyan na iyon, ngayon din. Iulat mo sa akin. Oo, Chen, hintayin mo ako. Sasakyan ni Young Master Wu, nasa itaas na tulay, pumunta na tayo sa suburb, naiintindihan ko na. Pinapanto mo ang bodyguard na sumunod, at subaybayan ang impormasyon. Darating ako agad, sige. Ayan, saan tayo pupunta? Ngayon. Nasa labas ako, may isang binya, dadalahin kita upang makita. Ayan. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Hindi maganda, baka dalhin mo ako sa ospital.
Kanina ay maayos naman. Bakit ganito? Ako. Chen, bakit ka nanginginig? Akala ko Chen, nakilala mo ako. Sobrang hindi ka sumusunod. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko sanang makita ang gagawin ng mabait kong kapatid na pagpipilian. Huwag. Chen. Ayaw ko rin naman sana. Pero sino ba ang nagpagsumpa sa akin? Sabi. Umalis na si Segundo sa bahay sa labas ng syudad. Mr. Wow, bigla na lang nag-ingay ang mga shareholder ng kumpanya. Gusto kanilang makausap. Ang mga matandang ito, sabihin mo sa kanila, hindi ako keber na aipa. Sila ay nagretiro at nag-aalaga. Hayaan silang mag-isip ng mabuti tungkol dito. Oo, at saka si Ginoong Wow, ang kanyang asawa noong nakaraan, ay pinahirapan ng mga, na lahat ay inorganisa ng ikalawang manggagawa, para sa mga bayani na negang iligtas ng prinsesa. Gawin ang ginang na kanyang kasintahan. Wow sa iyo, ang publikong kagamitan. Talagang magaling ka. Chen, ayan. Chen, mali na naman ang pagkakaalam mo sa tao. Sasabihin mo, ano ang dapat kong gawin sa'yo? Ipukulong kita. Ayos ba? Wow sa iyo. Huwag kang ganyan. Ayaw mo ba ng ganito? Hindi ba't gusto mong mangaliwa? Nang kasama kita, nakaflirt ka sa kuya ko. Ngayon gusto mo nang maging hipag ko. Inuugali ka ng bayaw mo. Nasisiyahan ka rin ba? Hindi ako, wala akong ginawa. Bakit bigla mo akong nakilala? Hindi mo ba ako nakikilala noon? Dati, hindi mo ba siya? Palaging iniisip na ako. Bakit ngayon? Nakilala mo na? Bakit? Sabi mo, ano bang kulang sa akin, kumpara sa kanya, dahil hindi siya kagaya mo, na ganyan sa akin. Siya ay maingat na mag-aalaga sa akin. May sensin akong aalagaan. Kahit na malamig ang mukha, magbibigay din siya ng pansin sa aking nararamdaman. Ang pinakamahalaga ay, igagalang niya ang aking mga opinyon, hindi siya tulad mo, na itinatali ako dito. Huwag mong tingnan ang iyong sarili, na masyadong mahalaga, mabait si Bossy sa iyo, kaya iyon, dahil sa bata sa tiyan mo, kung hindi. Akala mo ba talagang magmamalasakit siya, sa iyo, na isang mapagmahal na babae na madaling makuha? Anong ibig mong sabihin? Sa kakayahan ng kuya ko, dapat ay matagal na siyang naghanap sa iyo, na dinala kita rito. Ngunit sa tagal ng panahon, hindi pa rin siya dumating. Hindi siya darating. Hindi na darating. Yung kuya kong mabait, hindi mo ba alam? Kami, ang pamilyang Wow, ay sinumpa ng aming mga ninuno, na mahirap magkaanak. Kung hindi dahil sa iyong hindi inaasahang pagbubuntis sa kanyang anak, akala mo ba, talaga bang siya ay magiging responsable, para sa gabing iyon? Sabi mo, kung mawala ang batang ito, sa tingin mo, nagkakamali ka na naman ng tao, bakit ka ba ganoon katanga?
Bakit lagi kang nagkakamali ng tao? Kuya, gusto mo bang sumama sa amin maglaro? Ang tanga nitong babaeng ito. Hindi niya mapag-iba ang kambal. Mahilig siyang magpalat-palat ng lalaki at mabuntis. Pagbigyan natin siya minsan. Dapat ako ang nakasama mo. Ako. Kinuha niya ang babaeng mahal ko. Chen. Tingnan mo, kasing-kasing kami ng kapatid kong lalaki. Kung anong kay kuya. Kaya ko rin ibigay sa'yo, Dachi. Hindi mo ba ako gusto? Huwag ka nang magalit sa akin. Sige na. Ayo. Masakit ang kamay ko. Maaari mo ba akong tulungan na alisin ito? Umalis ka na. Ay. Kuya. Si Gu Chen ay akin. Kung sino mang mangapi sa kanya. Sila ay may problema sa akin, si Wo Silin. Hindi ba't mababawasan lang naman ang pagdurusa? Huwag kang magpaloko kay Gu Chen. Inisip lang niya na ikaw ako. Gusto niyang umangat sa pahayag ng pamilya ko. Oo nga, ginoon mo. Hindi mo pa alam, di ba? Si Gu Chen 2 buwan na ang nakaraan. Ay nag-drug sa isang bar. Hindi alam kung sino ang wild na lalaki na natulog sa kanya. Idinat mo ang iyong mga mata. Buntis siya ng anak sa labas. Hindi siya karapat-dapat sa inyo. Kaya pala noong gabing iyon, ikaw pala ang nagpainom sa akin ng gamot, Tang Xiao. Ang dinadala ni Gu Chen. Ikaw ang kasama ko ng gabing iyon. Sige, magkunwari ka pa. Chen. Pasensya na, na-late ako. Kuya, nandito ka na pala. Isang babae lang naman yun. Ikaw ang unang nagtaksil sa kanya. Mga mababang uri ng taktika, siya ngayon ang iyong hipag. Dalhin si Ginang, para maranasan ito ng mabuti. Bakit ka mabait sa kanya? Hindi ba't dahil siya ay nagdadalang tao, ng anak ng Wo pamilya? Gaano na kayo katagal magkakilala? Tao kang ganito, paano ka magkakagusto sa ganitong uri ng babae? Siya ay isang babaeng mapaglaro. Nang una siyang pumunta sa bar para sa akin, bitawan mo ako. Si Ayu Chen ay tao. Hindi siya isang premyo na pwedeng pag-awayan. May sarili siyang mga pananaw. Kung hindi ka matutong magbigay galang, hindi ka. Karapat-dapat na makuha ang pagmamahal. Magpahinga ka ng mabuti. At umakyat pa sa aking sasakyan. Ano ang gusto mo? Huwag. Kung hindi mo alam kung ano ang pinagkaiba. Sinira ko ang isang binti niya. Simula ngayon, manatili sa libansa, walang pahintulot ko. Huwag kang babalik sa kabisera. Kuya, ako ang kapatid mo. Ito ang utang mo kay Chen. Ayan. Pagod na ako. Uuwi na tayo. Sige. Doktor, kamusta ang kalagayan ng asawa ko? Si Ginang. Wo ay nagulat lamang. Nang labis, kailangan lamang niyang magpahinga ng ilang araw. Ngunit ang kalusugan ni Ginang, Wo ay hindi maganda, na nakaapekto sa katatagan ng sanggol. Kailangan niyang bigyang pansin ang pag-aalaga sa sarili, upang maiwasan ang labis na panganib sa pagbubuntis sa hinaharap. Naiintindihan ko. Salamat, Doktor. Mula ngayon, iingatan kita. Hindi na kita papabayaang masaktan. Lola, bakit ka nandito? Lola, bakit ka nandito? Ano?
Pupuntahan ko ang aking manugang, at babatiin din kita. Nagpapahinga pa siya. Di pa palang nakatayo na parang bantay. Halika rito. Lagi kang maingat. Paano ko naman hahayaang makasama ng kapatid mo, ang nobya niya at makagawa ng maraming gulo? Dala niya sa sinapupunan ay ikaw, anak ng nakababatang kapatid na lalaki. Dala niya sa sinapupunan ang aking anak. Anong sinabi mo? Ayan. Nandito ako. Natatakot akong mamatay. Alam ko, magaling na ang ginawa mo. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Ikalawang Ginoo, handa na ang eroplano. Kailangan mo nang umalis. Tara na. Ginoo, Lola. Ang aking mukha. Alam ko na ang mga nangyari. Magpakatatag ka sa ibang bansa. Huwag nang maging katulad ng dati. Sige na, umalis na tayo. Itong batang ito. Si Chen Chen ay buntis. At siya ay natakot pa. Hindi mo man lang alam na dapat nang magtimpi. Sa pagkakataong ito, sobra na si Ayu. Ikaw ang nagdusa. Ito ang aming mana. Ibinigay ko ito bilang regalo sa ating pagkikita. Ngunit masyado itong mahal. Hindi ko ito kayang tanggapin. Kung ayaw mo, ibig sabihin ayaw mo nang maging manugang ng pamilya Wu. Tanggapin mo na, ito ang puso ng iyong lola. F-Tang. Salamat, Ginang. Ginang, patalaga. Lola. Ay. Mabait na bata, ngayon na lumabas ka sa ospital. Pumunta ka na sa bahay ng Hong. May mga katulong na mag-aalaga sa'yo. Makakapagpahinga din kami ng kaunti. Maligayang pagdating, Ginang. Ginang Wu sa tahanan. Tara na, Ginang Wu. Hindi ko pa sinasang-ayunan na maging iyong asawa. Kinuha mo ang mana ng pamilyang Wu. Nais mong tumakas, walang paraan. Tara na. Ginoo. Ito ang titiwala na si Tia Yang. Mamaya, siya ang magdadala sa iyo, sa iyong silin. Sige. Tara na. Ginoo, ito ang silid na ininanda para sa iyo ng binata. May kailangan ka ba? Sabihin mo na lang sa akin. Pagod na po kayo, Tita Yang. Siya nga pala, yung binata. Unang beses niyang magdala ng babae pa uwi. May kailangan po ba kayo? Basta tutusan niyo lang po ako. Magpahinga na po muna kayo, HMM. Parang panaginip lang itong pakiramdam. Ito ang niluto ng kusina, na bird's nest para sa'yo. Kailangan mong mag-ingat sa katawan mo. Sobrang payat ka, kailangan mong kumain ng mas marami, para hindi ka mahirapan sa huli. Mamaya, pumunta ka sa silid-aralan, at dalhan mo si Ayan ng prutas. Alam ko na kayo ni Ayan, ay nagkakilala ng hindi inaasahan, ngunit ang damdaming ito, ay tiyak na lalalim. Di ba? Naiintindihan ko, Lola. Ito ba ay hindi ang pirma ko?
Sino ang mga tao sa larawan? Kumain, kumain, kumain. Hindi ka na gusto ng mga magulang mo. Gusto mo pang makikain sa akin. Nandito ako para samahan ka, kuya. 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 Babalikan kita. Hindi ba't yung batang lalaki ay si Ayan? Alam ko na maganda ang aking itsura. Oh. Dapat nang magbalik ng ulirat si Ginang. Wow. Ang kwentong ito ay halos nakalimutan ko na. Noong ako'y 13 taong gulang, ako ay dinala ng kalaban ng pamilya Wow sa isang malalim na bundok. Siya ay maliit lamang. Ngunit tila may walang katapusang lakas. Itong larawan ay ibinigay niya sa akin noon. Kapatid, narito lang ako kasama mo. Babalik ako para sa'yo. Pagkatapos ay natagpuan ako ng mga tao ng tatay ko. Umuwi ako. Sayang, hindi ko man lang siya. Ni hindi ko nga alam ang pangalan niya. Pagkatapos, nagpadala rin ako ng mga tao para hanapin siya. Pero wala akong kahit anong bakas na nahanap. Minsan, pinagdududahan ko na kung iyong ba ay isang panaginip lamang noong ako ay dinukot. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay maituturing na ikaw ang aking puting buwan. Puting buwan. Oo. Sige na, Wow ay napakabait. Hindi ka ba naiinggit? Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Ang larawang ito. Ako ang gumawa nito. Hindi ba si Chen Chen ang pinakamahilig nang humawak dito? Ikaw. Huwag mag-alala, magpahinga ka muna. Huwag mag-alala, siguradong magiging maayos ang tita. Doktor. Maayos ang operasyon. Magaling na po ang paggaling pagkatapos ng operasyon. Salamat po, Doktor. Salamat po, Doktor. Nanay, gising na po kayo. Chen Chen. Napagod ka na. Hindi po.
Hindi po ako napagod, Nay. Okay lang kung wala kang problema. Lola, yakap. Lola, ibigay mo na ang bata sa yaya. Huwag ka nang makialam. Tanong ko sa'yo, kailan mo pakakasalan si Chen Chen? Lola, huwag ka nang mag-alala. Lola, naghihintay kami kay Chen Chen na magtapos siya bago kami ikasal. Makakaabala ba ako? Kung hindi ka pa mabilis, ano na lang ang mangyayari sa aking manugang? Kung may ibang kukuha sa kanya. Lola, hindi mo ba ako maaasahan kahit konti? Sige, mag-enjoy ka na lang sa ugali mo. Tanging si Chen Chen lang ang makakaangkin sa'yo. Ginoong Wu. Salamat sa iyong pagod. Ano ang plano mong ibayad sa akin? Ibayad. Anong ginagawa mo? Pupunta ako para tingnan ang sanggol. Si Chen Chen ay nagtapos na nga. Kailan mo balak manligaw? Lola, huwag po kayong mag-alala. Ngayong taon ko, tiyak kong maiuwi ko na ang apo sa inyo. Mas mabuti na lang. Isang singsing na ibinigay na 2 taon pero hindi pa naibigay. Nahihiya na ako, Lola. Salamat sa lahat na dumalo sa aking pagtatapos. Chen Chen, congratulations. Maligayang pagtatapos. Salamat, ayan. Si Chen Chen ay kukuha na ng litrato. Sige, magpapapicture muna ako. Chen Chen. Kuya, may sasabihin ka ba sa akin ngayon? Alam ko na nagplano si Papa na mag-propose kay Mama. Tama ba? Tama ba yun? HMM. Baby, hindi tayo pinapansin ni Papa. Sisikaping dalhin ka ni Mommy sa amusement park. Huwag mo siyang sabihin. Okay lang ba? Okay. Good Chen Chen, magpakasal tayo. Ihanda. 3, 2, 1.